Good morning! Ngayon nga ay papakita ko sa inyo kung paano ko linisin itong banyo ng mga amo ko. Dito na rin pala ako nagbabanyo. Heto nga at inuumpisahan ko na. Sobrang dali lang ng paglilinis dito. Simpleng punas-punas lang at spray-spray. Ganito ko lang linisin ang banyo namin. Dahil ganito lang din naman ang itinuro nila sa akin. Sobrang dali at hindi sobrang hirap. Naalala ko tuloy nung nasa bansang Arabia pa ako. Kailangan mo pang paliguan ng tubig ang buong banyo. Dito nga sa Hong Kong, simpleng spray at simpleng punas lang. Sobrang dali, 'di ba? Pero ang masasabi ko, hindi lahat ng amo katulad ng mga amo ko. Dahil ang mga amo ko, hindi maselan sa linis. Dahil ang linis na ginagawa ko, simple lang. Gaya nga ng nakikita nyo ngayon. Araw-araw, ito na yung routine ko. Minsan nga nakakasawa na. Pero bakit ako magsasawa? Trabaho ko nga to, diba? At syempre, kailangan magtiis. Kaya sa gustong magtrabaho bilang DH dito sa Hong Kong, kailangan nyo magbaon ng mahabang pasensya. Dahil hindi lahat ng amo dito ay pare-pareho. Yung iba, mababait at mapagbigay. Yung iba naman, mababait nga pero ang gustong trabaho, perfect. Yung iba, pinagpapahinga ka. Yung iba naman, halos buong araw gusto kang nagtatrabaho. Kaya bago mo pasukin ang ganitong trabaho, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Nakikita nyo kaming masaya at gumagala kung saan-saan. Nakakakain ng mga gusto namin at nabibili yung mga gusto namin. Pero huwag kayong magbabase doon. Dahil hindi nyo alam yung nag-aantay sa inyo kapag kayo na yun nandito. Sabi nga nila, ang salitang abroad ay masarap lang pakinggan. Pero kapag nandito na, parang gusto nyo na lang umuwi at mag-stay sa pamilya nyo. Dahil sa Pilipinas, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nakakapunta ka kung saan-saan. At nakakain mo kung ano yung gusto mo. Samantalang dito, hindi mo na nga makain yung gusto mo, paulit-ulit pa yung pagkain. Maswerte ka na lang kung yung amo mo open sa pagkain. Yung iba naman, binibigay ng mga amo yung pang isang buwang pagkain nila. Meron nga akong mga nakakausap. Tad-tad na nga sa trabaho, kulang pa sa pagkain. Kulang na sa pagkain, kulang pa sa tulog. Tapos, sobra sa trabaho. Kaya nga ng sabi ko, kailangan pag-isipan mo na ng maraming beses bago nyo pagdesisyonan na makapunta sa ibang bansa at magtrabaho bilang domestic helper. Kung ako tatanungin, okay naman ako dito. Sa una, mahirap, pero habang tumatagal, okay na rin. Lalo na sa pagkain, nung una, sobrang hirap mag-adjust. Dahil sa bansang to, sa umaga, tinapay at kape. Sa tanghali, noodles. Sa gabi nga lang sila nagkakanin dito. Tapos, 3 putahe. Naalala ko nga nun, halos mangiyak-ngiyak ako. Dahil syempre, sanay tayo sa kanin. Dito hindi. Paano ba naman kasi yung sinaing nilang kanin halos kalahating takal lang. Tapos 3 kaming kakain. Tapos ang takaw ko pa. Paano naman ako mabubusog nun, 'di ba? So ayun, natulog akong gutom. Naalala ko pa nung umay na ako sa noodles. Halos mangiyak-ngiyak din talaga ako nun. Pero wala naman akong magagawa. Ayoko namang magreklamo. Hanggang sa mga dumaang araw, nasanay na rin ako. At sa mga lumipas na araw, dinadagdagan din nila yung pagkain ko. Pagdating naman kasi sa lunch at dinner, hindi naman sila madamot. Sa totoo lang, mababait naman tong mga amo ko. Halos kaedad ko ngaling din sila. Kaya nga nahihiya ako sa kanila. Hanggang dito na lang. Salamat!